Good morning. Wala po akong babatiin. Walang may birthday ngayon. But today is also a special day. It's October 10, 2024 dito sa Watson Lake Yukon. And today is the advance poll date or election po. Kaya pupunta tayo ngayon para bumoto. First time voter po tayo ngayon. Gusto ko lang ding i-share sa inyo yung napakalaking kaibahan ng election dito sa Canada as compared sa Pilipinas. Dito simple lang, punta ka lang sa town website, ipakikita doon yung qualifications para ikaw ay makaboto, tapos kung paano ka magrehistro at yung iba pang detalyeng kinakailangan mong malaman. Ganun siya kasimple. Tawag dito yung pangangampanya itself, napakasimple po, walang kagastos-gastos. Ipinost lang sa Facebook kung sino-sino yung matatakbo, then yun na. Walang posters, walang kahit ano. Well, considering Watson Lake is a small town, siguro sa malaki-laking town, lalo pa sa cities, medyo iba. Maaaring may mga posters, pero mostly sa tagal ko dito, ang nakikita ko is yung may mga posters na maliliit na itinutusok lang sa yard. Ganun siya kasimple. Walang gulo, walang pera-pera, walang bilihan ng boto. At kailangan mo lang i-exercise yung right mo bilang isang botante. So, samahan niyo ako, boto tayo. Naka-jacket tayo, malamig. May heater naman sa sasakyan. So, the polling or the poll precinct opens at 8 AM. Pero siyempre nagpapainit pa tayo ng sasakyan. Ayan, 7:34 AM at ang temperature outside is -3 degrees. Malapit lang naman ang voting precinct doon lang sa may Northern Light Center. So yan yung Northern Light Center, dito yung election. Okay, kaya parada muna tayo. Yun narito na tayo. Yan yung Northern Lights Center. Diyan gaganapin yung botohan ngayon. So kukunti pa lang tao. Hindi ko alam kung mga election officials tong nasa loob. But then yun nga, 12 minutes or 10 minutes to go. Pasok tayo para magtanong, and then we'll see. Hindi ko alam kung papayagan tayong kumuha ng video sa loob, pero we'll try. Ganun, subukan natin pumasok. Tingnan natin kung makakapasok na tayo para makapag-inquire. Okay, so gaya nga sabi ko, hindi ko alam kung papayagan tayong kumuha ng video dito. Kung hindi, kwento ko na lang sa inyo. Tara. So di na ako nagpaalam kasi basically itong pinagdadausan ng botohan ay isang theater, Northern Lights Theater to. So pwede namang manguha ng video sa facility. So di na ako nagpaalam. Ito, nagbibideo. At yung mga kung ano yung makikita nyo rito sa Northern Lights Center, mostly na exhibit nito, yan yung Northern Lights, tapos mga space exploration. May kamukhang may parang museum sa Manila na ganito na pinupuntahan pagka may mga educational trip. Yan, so parang ganun din to. And basically eto na nga, nangunguha na akong video, patakas nga lang. So sa kabilang section nitong facility, dun sa entrance ng theater, ayun yung tatlong babae na yun, sila yung mga elections officer na nakatalaga para magbantay ng eleksyon. Ayan napitigan ko rin yung polling precinct itself. So simple lang yung ballot box nila, kita nyo, karton lang. Tapos ganyan lang yung balota nila, si-shadean mo lang kung sino iboboto mo. Magkahiwalay yung mayor at saka yung councilor. Yung nakaboto na tayo. Ayun okay. Sandali lang, grabe. Walang ka-ek. At ako yung first voter. Okay. Nakaboto na tayo. Nice. So
back to work na ulit. Pasok tayo. Tapos yun nga, napakasimple na ng kaibahan. Tapos dito, ang mga politiko, walang bodyguard, walang kung ano-ano. And to note, ang mga politiko po dito, meron po silang mga trabaho, hindi nila full-time work ang pagiging opisyal. Like yung naglaban sa mayor, yung isa, yung babae is nagtatrabaho sa pharmacy, and yung lalaki naman ay heavy equipment operator sa construction. So alam niyo yun, hindi napaghihiwalay yung private life sa public life, and kaya walang walang kailangan para dun sa corruption, kasi hindi doon nakasaalang-alang yung primary income mo o pinagkukunan mo ng kabuhayan. At halos talagang serbisyo publiko yung nagaganap. Siyempre, I don't want to be cynical, I don't want to be a hypocrite na sabihin walang nagaganap na ano. Who knows, hindi ko alam, pero wala tayo sa sitwasyon at kalagayan para humusga. Ang masasabi ko lang yun nga, malaki yung kaibahan. And hopefully sana in the future, ganun din sa Pilipinas, magkaroon ng value of public service and honesty and transparency yung mga maluluklok na opisyal, para yung serbisyong inaasahan ng mamamayang bumoboto para sa kanila ay makamit nila. Okay, serbisyo publiko talaga. So hanggang doon lang, and happy tayo na exercise natin yung right natin to vote, and good luck sa 2025 election sa Pilipinas. See ya.